maiangat natin Panurin po natin naman ang at magandang mabigyan paliwanag kayo ni sa Attorney mga B. mahalagang usapin Rodriguez. pagkukunan. Nasaan na yung 107 billion pera na kinuha sa PDIC? Ano ba yung PDIC? Sa Tagalog, ito yung Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito, Philippine Deposit Insurance Corporation. Sa Tagalog, Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro sa Deposito. Ang layunin nito, protektahan ang inyong mga bank deposits. And when you protect the bank deposits, you are protecting the bank depositors. Kayo yon, tayo, yung may mga kakaunting deposito sa bangko. Ang maximum insurance ngayon ng mga deposito ay 1 million. No? At ang pangatlong pangunahing mandato ng PDIC ay to maintain financial stability of our banking system. So tatlo yan ha. Siguraduhin o to provide insurance sa inyong deposit. Pangalawa, protektahan ang depositor. Pangatlo, to maintain financial stability in our banking system. Yan ang pangunahing mandato ng Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. Hindi korporasyon upang siguruhin ang kurakot. Hindi ito korporasyong itinatag upang siguruhin ang korupsyon. Nasaan ang 107 billion pesos? So inaatras natin upang malaman ninyo. At itong 107 billion pesos na ito, hindi ito nakalagpas sa kaalaman at kamulatan ng international finance community. Alam ito ng international finance community. Kanya nakadagdag ito sa pagiging matamlay ng ating ekonomiya dahil ayaw magpasok ng kanilang hard-earned money yung mga banyagang mamumuhunan. Pati na yung mga local investors nakapreno, nag-aantay, nagmamasid. Hindi pa rin kasi tinutugunan yung structural reforms patungkol sa korupsyon. Wala pa rin nangyayari. Magsosona na naman. Magsosona na naman ngayong July. Ano na naman ang dadrama niya ngayon? Dapat dyan, siya na ang ating sinisingil. Mahiya ka naman. Isang taon na, wala pa rin napapanagot dito sa napakalawak, talamak, garapal, trilyong pisong kurakot at korupsyon. Tag-ulan na naman. Tag-ulan na naman. Mababalik na naman ang baha. Hindi mareresolba ang baha ng paturo-turo, yung photo opportunity na nakaturo sa Imbornal. Yang Araneta Avenue, dito sa Quezon City, dekada ng binabaha yan. Yang sakop ng Barangay Tatalon, bahagi siguro niyan ay dyan sa Barangay Doña Imelda. Halos kanto yan ng E. Rodriguez at Araneta Avenue. Hindi masosolve ang baha dyan. Alam ng mga taga-Barangay Tatalon na residente. Alam ng mga taga-Doña Imelda. Bata pa sila, bumabaha na dyan, pero palalim ng palalim yung tubig baha. Hindi magagamot yan. Nung naka-headline, nakaturo ka sa Imbornal, nakaturo ka sa drainage, kasama pa yung kalihim ng DPWH. Antayin ninyong umulan uli at ilabas ninyo sa social media pagka lumalim at baha na naman muli dyan. So ito yung mga hinahanap natin. Yung issue ng corruption, ibinabalik lang natin. Nasaan yung 107 billion pesos sa kinuha sa PDIC? Kaya matamlay ang ating ekonomiya. Nagmamasid pati ang international finance community. Ano ang treatment ng kasalukuyang pamahalaan dito? Walang pinagkaiba to dun sa kinuha din. Di ba nagkaroon sila ng cash sweep o nagwalis ng mga pera sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan? Pati yung 60 billion pesos ng PhilHealth, huwag ninyong kakalimutan. Binanggit ba yan kahapon dyan sa Whitewash March? Kontento ba sila na pinag-utos ng Korte Supremang ibalik yung 60 billion? Binalik naman. Pero galing pa rin sa buwis nating mga Pilipino. Di 2 beses tayong ninakawan, kinuha yung 60 billion. Inutusan silang ibalik naman. Pero saan kinuha yung 60 billion? Di doon din sa pondo nating mga Pilipino galing sa buwis. 2 beses kami nakawan.
So ang problema natin dito sa PDIC, pati yung mga major or yung stakeholders, yung mga bangko, yung universal and commercial banks, tahimik. Yung mga thrift banks, yung mga savings and loan association, tahimik. Kasi miyembro sila lahat dyan automatic na members sila at meron silang contribution. Pati yung maliliit, yung mga rural and cooperative banks, tahimik. So ano na bang nangyayari ngayon? Meron na ba yung halaga, yung para lang tumahimik? Kaya itong whitewash march, linalagyan lamang natin ng tamang konteksto. Speaking of BSP, pinadala lang sa akin ito kanina bago tayo magsimula. Basahin ko lang para guided kayo. Ngayong araw, nagbukas ang palitan ng piso sa dolyar, matamlay pa rin, 61 pesos and 50 centavos. Mag-improve kaya ito ngayong intraday trading? Tingnan natin. Merong inilabas na pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bagsak ang consumer confidence sa ating bansa. Nagbula sa negative 15.8%. Negative ito negative 15.8% nung first quarter. Ang consumer confidence ngayon ay negative 42. Negative 42%. Ano ang implikasyon o ibig sabihin pagbagsak ang consumer confidence from negative 15.8, negative na ito anong first quarter, January, February, March of 2026. Ang consumer confidence ay negative 15.8. Ngayon, second quarter, ang consumer confidence ay negative 42. Daos-dos ang lalim ng bagsak nito. Ano ngayon ang nagiging issue? Bakit bagsak ang consumer confidence? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi ko ito salita, ang kadahilanan ay ang issue pa rin ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto. Kuryente, gasolina, krudo, lahat nagtataasan at yung kawalan ng karampatang aksyon ng gobyerno upang tugunan ang korupsyon. Babalik tayo sa korupsyon. Kaya ngayong ating war on corruption, tuloy-tuloy yan, sige-sige yan. Dalawang bagay, walang karampatan, walang seryoso, walang masigla, walang tunay na aksyon, walang sinserong aksyon ang gobyerno sa issue ng korupsyon at sa issue ng inflation. No? So malinaw yan. Dugtong pa natin dyan para hindi tayo maliligaw ng mga nagtutulak ng whitewash march. May nagbanggit ba sa kanila kahapon? Meron bang humihingi ng pananagutan tungkol sa BSP Gold Sale? Yung binenta ng Bangko Sentral, speaking of Bangko Sentral, mahalagang pag-usapan pa rin paulit-ulit yun dahil walang paliwanag ang Central Bank, ginagawang mangmangang Pilipino. Simple ang kanilang naging pahayag. Kaya raw sila nagbenta ng 29.4 metric tons ng ginto noong March of 2024 ng palugi. Palugi, lugi po tayo doon. Ito raw po'y bahagi lamang, yung regular, na active reserve management strategy. Yan ang term nila. Bahagi ito ng active reserve management strategy. Meaning, they lock in yung profits during the time na high-performing ang market. Kasinungalingan yun. Bakit? Nagbenta sila nung panahon na pataas pa ang presyo ng ginto. Binenta nila nung March of 2024. Ang halaga, hindi rin natin natitiyak dahil hindi nila sinasabi, wala silang pahayag sa mamamayang Pilipino, and we got this from our own research. It is somewhere between 1.9 billion US dollars to 2.76 billion US dollars. Baka naman sabihin niyo, malaki naman pala. Hindi po malaki yun. Hindi po malaki yun. Sapagkat, nung binenta nila nung March 2024, paangat pa yung presyo ng ginto. Naibenta nila between 1.9 billion to 2.76 billion. Para patunayan sa inyo na lugi tayo dyan
lugi tayo ng mahigit sa $1.2 billion kung ngayon nila ibinenta. Because there was no justification, there was no explanation, there was no word from Bangko Sentral ng Pilipinas why the rush, why the hurry of selling the 29.4 metric tons noong March of 2024. Saan gagamitin yung pera? Sure, sabi nila, wala, regular lang ito as part of our active reserve management strategy. There is no strategy to begin with. Why? Nagbenta sila ng palugi. In fact, kung ngayon nila binenta ito, ang kikitain sana ay 3.78 billion US dollars. Mas malaki ng higit sa naibenta nila, lagay mo na, maximum 2.76 billion noong March of 2024. Bakit nagmamadali mag-unload ng 29.4 metric tons ng ginto? Hindi nila meron ba nagsabi niyang kahapon sa Whitewash March? Anong sinisigaw? Panagutin si BP Inday Sara, impeach Inday Sara, walang Marcos resign, walang ikulong si Martin Romualdez, walang kasuhan si Marcos. 'Di ba? Bakit nagbenta, nagmamadali noong March of 2024? Lugi tayo ng mahigit 1.2 billion US dollars lang naman kung ngayon ibinenta yan. So, yung high-performing market na justification ng Bangko Sentral, baloney, kalokohan po iyan. Mas malakas ang bentahan ngayon kung ngayon nila binenta, and there was no mention, there was no explanation, there was no statement. Bakit nagmamadaling magbenta noong March of 2024? Kanino ibinenta? Sino nagbenta? Sinong kumita sa komisyon? Hindi nila sinagot yan magpahanggang sa ngayon. At yan ang hinihingi, patuloy ng hakbang ng maisog. Yung transparency, accountability, peace, and security. Hindi itong whitewash march na unfortunately, there were some na nagulat tayo, parang gullible na naroroon, na paniwala at naroroon. Nakita rin nila talagang budulan yung pagtitipon na yan. So ano bang nangyayari? May silence for sale na ba? Tahimik ba? Kapalit ang inyong pananahimik, meron bang kapalit na maleta? Yan ang ating tinatanong. Ang sambayan ng Pilipino, mulat na. Anong patunay natin dyan? Ang patunay natin dyan ay negative 15. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa uli.